Hello mga kaibigan. Ito yung yung ating ilalagay ngayon sa ating halaman. Ammonium sulfate 21-0-0. Isang kilo ito. Sana hindi Jefex. Sana hindi Jefex. At least yun naman ganito. Kung maging fake man to na binigay nila, ito naman meron pa ring pinatatabang lang. Meron din naman yung original. Inahaluan lang Inahaluan lang. Pero yung ewan ko kung ano inihalo nila doon sa isa. Bahala sila. So, susunod kasi sa ako na bibiliin ko dito na sa mga tindahan talaga ng ng mga fertilizer dito sa amin. Eto, sige, samahan niyo ako. Umambon kasi ayusin natin yung plantation natin, pero unahin na lang muna natin yung yung pag-abono ng natin, mga halaman. Simulan natin. Umambon na, umiinit. Dito na lang, tapos cultivate natin pagkatapos nating ilagay. Uphill kasi itong ating halamanan, kaya maganda. Hindi mapapupunta doon sa puno. Hindi mapapalapit sa puno, meron siyang distansya. Yan. Cultivate natin mamaya ng konti para mabilis matunaw. Ito yung mahirap na pwesto dati. Tandaan nyo yung may halaman pa dito sa unahan. Kaya ako tinanggal yung halaman. Ayan. Ito yung halaman, yung mga pasunod. Pero dito lumaki. Ito yung mga wala dating tanim. Pinasundan ko lang. Mataas na, konti na lang, abot na yung trillings niya na deserve niya. Allocate na trillings sa kanya. Ito po ay ammonium Itong uri ng fertilizer. Iba-iba naman po kasi yung fertilizer. Nung nakaaraan po yung ating ilinagay complete, yung binabad natin sa tubig. Ito po, bakit po hindi natin binabad sa tubig? Yun nga po, nagdadalawang isip ako kung fake siya o hindi. Ang ginawa na lang natin ngayon para sigurado tayo. Kasi pag po fake kasi may halo yun. May halo yung fertilizer. Yan po, kaya po para sigurado po tayo kahit may halo yan, hindi po madadagdagan yung pagtabang ng fertilizer kasi hindi na siya nagkahaluan ng tubig. Itatabunan na lang po natin. Total, laging umuulan naman, mabilis naman siyang matunaw. Ito na lang po yung diskarte natin gawin. Direkta na po natin sa lupa.
Bakit sila, yung iba po ano, kung nakakapanood kayo ng vlog do sa ibang nag-uubas, yung isang puno po pag ganito kalaki na, may mga, ano na po, sanga-sanga, isang lata po ng sardinas ang ginagamit nila. Ako po hindi, kasi nga po, maliit lang yung area. Tapos ang dahilan pa rin po, malimit po tayo mag-apply. Kasi nga, yung weather po natin, weather condition. Hindi ko po hindi ko po yun naisip lang na gawin. Ano po, yun po ay base din po sa mga training ng mga yung mga nagbebenta po ng fertilizer, yung mga supplier. Tulad ng nabanggit ko po doon sa isang vlog na dito po sa amin sa probinsya, agricultural land po kasi ito. Ang mga supplier po ay nakikipag-ugnayan po sa Department of Agriculture, at yung mga farmer po binibigyan po ng training ng agriculture na ang research speaker po yung pong mga supplier ng fertilizer. Hindi po pag-aalaga ng ang tinitrain nila, pag-aalaga ng halaman. Ano po, ang tinitrain po nila papaano po gamitin yung fertilizer nila, kung papaano po tumatalab, yung tamang paggamit. Hindi po ako nakigaya lang sa sa mga vlog na napapanood ko. Ako po ay mahilig din manood ng vlog, kaya nga po nagkaroon ako ng idea din na gawin itong itong pagtatanim ng ubas. Tulad po nito, dikit na. Hindi, isa na lang yung gitna nito. Yung isa, hindi na natin lalagyan sa gitna. Kasi meron na nasa gitna. Dadami na. Yan. Dalawang tabi na lang to. Nasa gitnang ito. Hati na sila. Yan. Tabi na lang. Pasensya na po, nakatalikod ako sa inyo. Hindi na po ako lumipat ng pwesto. Ito po, harap na ulit ako. Doon po sa kabila, ano na lang ang lalagay natin doon, yung natira nating complete. Ganito na rin lang ang gagawin natin doon. Kasi kung may halo man yun, tatalo pa rin yun. Hindi na natin haluan ng tubig. Last na po kasi itong ito itong abonong ito. Ito po, abot na po dito yung ugat na ito. Kaya dyan po talagang tamang posisyon ng fertilizer. Kasi andyan na po yung ugat. Di ba po ba nga tayo, tawag namin dito naggagahok. Inuhukay natin itong paligid ng taniman. Nabanggit ko sa mga vlog na ginagawa ko, habang ginagahokan ko nga po ito. Kinocultivate ko to. Nagkakaroon ng damage yung ugat, napuputol. At yung naputol na ugat, nagmumultiply po yung sumasanga yung mga ugat.
Kaya nananatiling andito po yung maraming ugat niyan, yung mga dulo, yung hihigop ng nutrient. Yun po yung kagandahan ng paggagahok o yung huhukay po, ano po, pag cultivate. Habang kinokultivate po natin yan, dumadami po yung ugat. Kasi nagsasanga-sanga po yung ugat niyan. Ayan. Siguro hindi ko na po i-videohan yung isa. Ano po, ano na lang, ganito din naman po yung procedure na gagawin natin. Siguro, susunod kong video na lang siguro yung pag-spray. I-spray po natin dyan yung nakasunog sa, sa ating halaman dati. Dahil maliit yung tsambahan tayo doon, mali yung dami nung ilinalagay natin, hindi ko pa tansyado. Tansyahan lang po eh. Bawasan na natin ngayon. Tatabangan na natin ngayon. At least, maamoy naman siya. At least, pangtanggal lang ng kulisap. Hindi po natin maiiwasan ng kulisap ang maninira kasi nga tag-ulan. Marami po ang mga ang mga naghahalaman, yung mga garden, hindi nakaka-attend ng training sa mga ganito pong uri ng fertilizer kung paano gamitin. Kasi ang alam ko po nagbibigay lang ng training ang mga ganitong nagpo-produce ng fertilizer sa mga malakihan pong mga mga farm. Ang mga katulad po naming magbubukid, magpapalayan, nabibigyan po kasi may ito pong pagpapalayan, ito po ay ang pwede kong gamitin term doon, ginagabayan po ng agriculture. Kasi yung mga magbubukid po, may project po talaga ang gobyerno para sa pagbubukid. Nakikita nyo naman yung mga palay, pagka nagkakaroon ng problema, may ayuda ang gobyerno kasi yung Department of Agriculture, local government, yan po ang nakapokus po yan sa production po ng, katulad dito sa amin sa Mindoro, production ng palay. Kaya halos bawat buwan may project yan. At isa po sa project ang magbigay ng information sa mga magbubukid ayon po sa mga pataba at mga insecticide, mga gamot po, uri ng gamot na ginagamit at pwede angkop na gamitin sa lugar kung saan na andun tayo at doon sa mga uri ng halaman. Kasama naman po ito, nakalagay naman sa mga kung ano yung mga halaman na pwede mong paggamitan at kasama naman ang ubas sa ganitong uri ng chemical na pwedeng paggamitan ito. Yung pong mga garden, sa tingin ko po, kapag hindi sila industry, hindi po sila mabibigyan agad ng mga ganitong information ng kasi hindi po mabibigyan ng project ng gobyerno. Halimbawa, isa, dalawa lang. At halimbawa ako, dito, nag-iisa. Paano ako bibigyan? Paano ako mararamdaman ng gobyerno para mabigyan ng kulang budget para mabigyan ng ganitong information, di ba? Hindi. Nagkataon lang talaga na ang ganitong uri ng halaman, soksya farming. At ang mga ginagamit natin fertilizer, ginagamit din sa ibang halaman. At yun, halimbawa, yung produktong ito,
bahagi ng kanilang kaalaman ng information para sa kalidad at paggamit ng tamang paggamit ng kanilang produkto. Natutok yan namin, nalalaman namin kasi libreng ibinibigay ng gobyerno. Yun po kagandahan dito sa akin kumpara do sa ibang ibang mga nagtatanim may garden, kasi yung ibang may garden nakukuha lang din nila yung information sa mga video, sa mga vlog. Ako po nakaka-attend po ako ng mga training seminar ng mga commercial fertilizer, commercial chemical na ginagamit natin. Yan mga kaibigan, na ilagay na natin yung yung fertilizer na kompleto natin tong unahang garden. Yung sa kabila po, konti na lang kasi yung natira. Dalawang na lang ito, dalawang puno na lang malalagyan. Gagamitin na natin doon yung natira na triple 14. Kasi pagkatapos naman ng triple 14 na natira, gagamitin ko na yung sako. Wala pa kasi akong, hanapin ko pa kasi yung plastic na nabili ko eh. Hindi ko kasi siya basta mabubuksan nang hindi siya masasara ko ng ayos, kasi mahal nga, matutunaw yun kapag bukas may singaw. Sayang naman. Ito po mga idol natin dyan, mga kaibigan ko, mga kapwa ko farmer, kapwa ko hardinero. Ang next step po, di ba, ito po ay binudbud natin yung chemical, yung ating fertilizer. Hindi, kakaiba po ito doon sa ginawa natin na dati na tinutunaw. Ang dahilan po, yung weather condition natin, umaambon na naman kanina, baka tumabang naman maigi, maging dahilan ng paghina ng pagtalab sa ating halaman. Kaya ang dapat po natin gawin, ibudbud natin. Pero yung iba po, pag nagbubudbud, para maging dinidiligan nila pagka sa pagbubudbud. Ang sa akin po, hindi na po natin didiligan. Ngayon po, kung umulan, hindi po masasayang ito. Kasi gagawin natin, ilulubog po natin sa lupa. Yan, konti lang po. Kasi madali na po pong at totoo lang, halos natutunaw na yung iba eh. Kasi nga, mabilis pong matunaw yung ganitong klaseng fertilizer. Yan, ganito lang po. Tuloy-tuloy lang po ito lahat. Ganito gagawin natin. Yan. Ginaganto lang. Halos parang sinacycle lang, iniikot lang natin. Tusok natin ganon. Yun, move natin ganon. Parang paikot. Ang po matatabunan. Hahalo po. Gagahok po yan sa sa lupa. Yan. Hindi po tayo perfecto, hindi po tayo magaling. Meron po tayong konting nalalaman sa paghalaman. Yun nga po, dahil po sa mga nakukuha nating training. Tsaka yung kagandahan po, pagka tayo nagtitraining, kasi kalimitan po, yun na po ang nagiging mali ng ng nagtitrain. Kaya kami nun dati, pagka kumuha kami nito, kung hindi man namin maisama yung tauhan namin para kalimitan kasi nagtitrain yung may-ari ng lupa. Dapat po kasi kasama yung yung tauhan, yung gumagawa, kasi siya yung gagawa eh. Kaya minsan yung bukid sala pa rin. Bakit? Kasi ang train yung amo naman hindi naman ipapasa yung kaalaman do sa sa tauhan niya. Adi yung nangyayari, hindi pa rin gumaganda yung bukid niya. Dito po kasi sa mga probinsya, sa mga bukid po, kalimitan po, yung maluluwang na lupa, isa may-ari niyan. At ang naggagawa po dyan mga tauhan. Kahit po kami, ganun din po. Yung panamboy po yung tatay ko. Ilang hektarya yung mga sakahan namin. Ang nagsasaka po niyan, yung mga tauhan namin. Nagkataon lang na tumutulong din kami. On hand kami sa kahit mainit yan, pinalaki kami ng
tatay namin na kailangan marunong din kami. Hindi lang yung tauhan namin. Actually, nung bata ako, grade 3 ako. Nakaranas akong masuwag ng kalabaw sa dibdib dito. Yun po ay dahil sa pagtulong ko sa bukid. Nagkakalmot po ako grade 3 noon. Hindi po ito child labor. Ang ano lang po noon, may mga katulong po kami. Ang ano lang po noon, ma-orient lang po kami, maging marunong kami. Hindi yung aasa kami sa tauhan. Kasi pagka tauhan lang yung marunong, pwede tayong dayain ng mga tao natin. Baka nangyayari po kasi ito binigyan mo ng gamot yung tauhan kasi wala kang kaalam-alam. Yung ibang palayan yung na i-spray ng tauhan, o kaya bigyan mo ng ganito fertilizer, ibang palayan yung nalalagyan. Kaya dapat marunong ka, alam mo. Tsaka dapat onan ka. Yan po yung mga nangyayari dito na totoo dito sa mga sakahan. Kahit po sa mga sa mga piggery, ganyan po nangyayari kapag nagpapaalaga ka lang. Minsan ibang baboy yung kumakain ng feeds mo. Yung relate dito yung mga may piggery. Saka yung may mga sakahan na nakakapanood nito, relate nila yan. Alam nila yan. Na yung pera nila at sa ibang lupa na pupunta. Sa iba't ibang dahilan. Hintayin nyo lang po yung production natin doon sa ubas po sa container, okay, sa paso. Mabilis po matuyo kasi basa po yung umaambon-ambon nga kanina. Basa po yung ating lupa. Ito pong ganitong klase fertilizer, mabilis po ito matunaw, hindi katulad nung sinasabi ko sa inyong triple 14. Matigas kasi yun. Kaya nagtaka ako din bakit tunaw agad doon sa tubig. Pwede naman pong hindi ganituhin yan. Ang ko lang, hindi po sa nasisipagan lang ako ha. Dahil lang ko lang, kung umulan man, kasi nga hindi maganda yung panahon, kung umulan man, sigurado tayo na ang makikinabang, yung halaman, hindi po yung mga damo sa paligid. Hindi siya aagos dyan sa damuhan. Kasi andito na siya sa halaman. Talab na, kung sabihin namin dito sa probinsya, tumalab na. Nagngano din po kami, nag-fertilizer din po kami kahit na hindi kagandahan ng panahon. Alam naman natin dito, tropical country tayo, may panahon talaga na biglang uulan. Kaya nag-ano din po kami. Fertilizer din po kami kahit ganito yung panahon sa mga palayan namin. Kakangalay. Kakangalay lang kasi paikot. Nasa inyo kung anong gusto nyo, kung paikot na ganyan, kung basta mahalaga, maigahok natin yan. Yan. Wala na, nasa loob na. Pwede pa ganyan, Mamaya po, pagdating nung tali na nabili ko, hahapin na po tayo, maglalagay na po tayo dito.
Yung mga fermented po na dating sinasama ko sa vlog natin, pwede nyo po kung may farm naman kayo, may backyard naman kayo, mayroon po kayong garden na may mga prutas. Kahit po yung mga nabibili yung prutas sa lugar nyo, pwede nyo pong i-ferment yun. Ang kagandahan po ng fermented, yan po ay may good bacteria, pampataas po ng immune system, at yan po ay nakakapag-detox po ng ating katawan. Malaki po ang benepisyo niyan sa ating blood flow, sa condition po ng ating katawan, lalo na sa pagpapagaling po ng mga sakit. Lahat po tayo, hindi po tayo halos nawawala ng sakit. Minsan yung sakit lang, hindi natin nararamdaman. Saka lang natin mararamdaman pagka malala na. Kaya maganda pa rin po yung meron tayong prevention. No, kahit hindi natin nararamdaman yung sakit, hindi natin alam kung meron tayong tama sa katawan mag-prevent po tayo. Pwede po natin gawin yan sa sariling bahay po. Doon po sa aking vlog sa Agri sa Backyard po, matututunan nyo po doon yung mga iba't ibang klaseng fermentation. Ako po kasi ay may training din sa prevention. Ako po isang health prevention specialist. Sabi ko nga sa inyo doon sa nakaraang vlog, pag po gusto ko, ginagawa ko po na maayos. Hindi lang po basta nanggagaya tayo. Nagti-training po tayo. May mga training po tayo. Hindi po dahil kailangan lang nating i-video, gagawin lang natin. Hindi po. Ginagawa po natin to sa tamang pamamaraan. Mayroon po tayo mga certificate ng training. Makikita nyo po yun sa vlog ko. Siguro February ba o March yun, yung vlog na yun. Katatapos ko lang mag-training, pinakita ko yung certificate. Dalawang klaseng certificate. Dalawang training kasi, dalawang course. Yung kinuha ko. As a prevention specialist po. Health prevention specialist. UPC 2 at saka UPC 7. Environmental at saka pharmacology. Yun po yung training na kinuha ko. UPC 2, UPC 7. International po yun. Kala kasi natin minsan, ligtas tayo sa gamot na. Basta may gamot na, maganda po yung gamot, nakakatulong po siya, nakaka-relief po ng nararamdaman natin ng sakit. Pero sa totoo lang po, nakakapagdagdag po siya ng sakit. Actually, hindi po siya masama ang gamot. Tulong po siya. Kailangan po ng katawan yung gamot dahil nga may problema tayo. Pero siyempre, kailangan din natin alam kung hanggang saan lang yung kakayahan ng gamot. At bakit minsan hindi tumatalab yung gamot. Ito, nasa garden po tayo, nasa bukid. Kahit nasa bayan po tayo, meron po tayo dapat kaalaman. Hindi yung inom lang tayo ng gamot. Minsan nakala natin, inom tayo ng gamot, hindi tayo gumagaling. Lalo na yung may mga sakit pong malala, yung mga cancer. Ano po siya? Kailangan po ng cleansing. Dahil kung hindi po tatalab yung mga gamot. May malaking tulong po ang cleansing. Lalo na yung mga fermented po. Ang food supplement po na bibili natin, yan po yung mga fermentation fermented. Ang mahal-mahal po niyan, pero pwede nyo pong gawin sa loob ng kitchen, sa loob ng inyong tahanan. Mas mura po. Kasi nasa tahanan nyo na rin yung kaya nasa garden nyo yung mga gagawing fermentation. Sa po yan puntahan nyo po doon sa Agri sa Backyard. Doon ko po ina-upload yung mga fermentation. Marami pa po akong i-upload doon. Kung mga kapamilya nyo po,
merong karamdaman, lalo na yung mabibigat na karamdaman, malaki pong tulong ang fermentation kasi yan po ay good bacteria, pampataas po ng immune system, na panlaban po sa mga karamdaman, mga sakit, at siya po ay nagsisilbing pang-detox ng katawan. Nadi-detox po, nalilinis po yung ating katawan. Ang mahal-bahal po ng mga food supplement. Kasi kaya po mahal yan, kasi kalimitan po sa food supplement, networking. Alam niyo naman po, yung mga nasa networking, kabalitaan yan, halos karamihan yung mayaman. Yun po ang dahilan kung bakit mahal ang ating mga nabibiling food supplement. Hindi man po kasi ang food supplement, kasi nga madami po ang nagkakasakit dahil po sa ating environment na ginagalawan ang ating pong kinakain, yung pong mga lifestyle natin. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo ay maraming mga sakit. Yan ha, mga kaibigan, ang daming bonus dito sa aking ginagawa. Hindi lang garden yung aking ginawan sharing sa inyo ha, pati buhay-buhay, pati yung mga sakit natin, na-share ko na. Ganyan po si kaibigan, ang kaibigan nyo. Nag-share po talaga siya. Hindi po ako lang na gusto lang mag-vlog. Hindi po gusto lang mag-vlog. Ang sa akin po ay makatulong din talaga sa kapwa. Yung akin pong ginagawa, yung may kahalagahan, yung may pakinabang. Last na po to. At tapos na mga kaibigan. Naitabi na natin. Umulan man, safe na. Nasa ilalim na ng lupa. Hinapo po ako. Paano mga kaibigan? Paki-subscribe po nitong channel ko. Paki-like, share po. Paki-comment na rin po yung mga katanungan nyo. Kung meron kayong suggestion. At sana mapuntahan nyo rin yung aking isang channel. Agri sa Backyard. Nandun po yung mga ginagawa natin fermentation tulad ng mga ilan na pinost ko dito. At least nakita nyo kung paano yung ibang post ko dito para mapuntahan nyo ano. Tsaka sa susunod po, isasama ko na po dun sa mga video ko about sa fermentation, kung ano yung kahalagahan ng isang prutas o isang gulay o isang halaman na piniperment natin. Ano yung mga vitamins na saan ba pupunta yon? Ano ba yung mga part ng katawan natin na makikinabang doon. Yun po, sana subscribe po parehas yung channel ko. Bye-bye. God bless you.